radio station, provincial, goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. The winner for the best field reporter is Luwalhati Waway Belen. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ito po si Waway Belen ng 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga nasa likod ng Radyo Natin Excellence Award 2024. Dahil matagal na po ako sa industriya ng pagbabalita, I am so much honored and blessed po to have this prestigious award as Best Field Reporter. Sa lahat ho ng mga hurado, maraming salamat po sa recognition and asahan niyo pong mas pagbubutihin po natin ang ating trabaho at mas maging inspirasyon sa lahat ng mga nasa industriya ng pagbabalita, lalong-lalo na dito sa Pagadian City and Zamboanga del Sur. Again, sa pangalan ho ng aking mga kasamahan mula dito sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian, sa aking Magic 7, sa aking mga boss, si Kapianyan at Ma'am Princess, maraming salamat ho sa patuloy na pagtitiwala. Once again, ito si Waway Belen. Magandang gabi po and God bless po sa lahat. Takbayan sa Pagadian, lalawigan sa Zamboanga del Sur, paminaw ang mga balitang hatod sa pinakadakong FM network sa naso. Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, nasyonal, international, kung isyong komentaryo. Radyo Natin Balita. Radyo Natin Balita. Buwan sa nailang news anchor, kung station manager, Waway Belen. Maayong adlaw kaninyong tanan, adlaw karon nga Huwebes, pitsa 23 ning bulan sa Oktubre tuig 2025. Kaninyong higala sa kahanginan, Waway Belen, makikauban kaninyo alang sa ato ang programa Radyo Natin Balita. Agatod kaninyo sa mga nagunang mga balita kay pormasyong kasayuran na nakalap sa Radyo Natin News Team ni ining adlaw. Sa uluhan sa tuang mga balita karong adlaw mga ka-RN, ang update nato sa gihimo nga operasyon batok sa lapad nga prostitusyon dias lungsod sa tukuran Zamboanga del Sur. Samtang Comelec Pagadian City nagpahibaw na sa ilahang gisugdan nga voters registration alang sa 2026 barangay o Sangguniang Kabataan elections. Samtang Bureau of Fire Protection kon BFP og ingon man si Governor Victor si Governor Divina Gracio ang nangulo sa inaugurasyon sa gihimo nga bagong municipal fire station dito sa lungsod to sa San Miguel mga ka-RN. Samtang Mayor Sammy Comitambong sa Second Mindanao Infrastructure Summit dito sa Cagayan de Oro City. Mga balita gikan sa Cuerpos Kapulisan, wanted nga babae nasakpan sa Pagadian City tungod sa kaso nga droga. Ano karon nato ang mga detalye sa tuang mga balita?
Gisugda na ang halapad nga operasyon sa tuang nga mga otoridad dito sa lungsod sa Tukuran sa Buanga del Sur aron nga masalbar mga minor de edad nga giingong ginapabugaw o ginabaligya alang sa tawag na to og panandaliang aliw dito sa maong dapit. Sumala pa sa inisyal nga report, igsugod ang mga operasyon human nga nakadawat ang NBI og sumbong gikan sa usa ka biktima nga minor de edad nga daw giabuso o gigamit sa maong illegal nga kalihukan sa iya nga bugaw. Gawas matod pa sa maong minor de edad, aduna usab kunoy mga biktimang hamtong. O nagikan kini sa nagkalain-lain nga mga lugar sa ato ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Ingon nga kadaghanan sa ilang mga kliyente mao ang mga bisita, mga parokyano ikani sa mga beach resort sa maong lungsod. Ang maong operasyon mga ka-RN gihimo sa koordinasyon sa National Bureau of Investigation kun NBI Pagadian og Dipolog uban usab ang suporta gikan sa Philippine Center on Transnational Crime, Interpol, Western Mindanao, o ingon man usab ang Department of Migrant Workers, Department of Social Welfare and Development, National Intelligence Support Group, Naval Intelligence Force sa Western Mindanao, o ang Department of Justice Interagency Council Against Trafficking. Nagpasalamat sa mga otoridad sa koordinasyon ng og aksyon sa tanan nga mga ahensya nga nanawagan sa publiko nga magpadayon sa pagsuporta ug pagsumbong sa mga kaso sa human trafficking o prostitusyon aron nga mapanalipdan ang mga kabataan o kababayenan batok sa pagpangabuso. Ana karon sa kustodiya sa NBI Field Office sa Pagadian ng usa ka magtiayon nga gituhang nga mao'y nagdumala sa operasyon sa prostitusyon sa maong lungsod sa Tukuran. Padayon sa bang investigasyon nga gihimo karon sa tuang mga otoridad aron nga tukion ang kadak-on sa ilang nga operasyon o mahibalan ko aduna pay uban nga mga nalambigit sa illegal nga kalihukan. Antag atong mga excited na para sa next year nga barangay o Sagud Kabataan elections. Isugdan na ninyo niglihok. Isugdan na ang resumption o kapag padayon sa voter registration alang sa 2026 barangay o Sagud Kabataan elections nga ipahigayong karong Nobyembre 2 tuig 2026. Ang registration o kung na-rehistro kung na-registration period magsugod na atong Oktubre 20 hangtod kini karong Mayo 18, 2026. Taas pa kayo, sunod na po sila o kanang hapit na. O kini ginahimo sab sa Office of the City Election Officers sa Dakbayas Pagadian og sa Zamboanga del Sur. Gidapit usab sa Commission on Elections kung comment ang publiko ilabi na ang mga batan-on nga mo parehistro aron nga makabutar sa umaabot nga eleksyon. Ang mga aplikasyon nga gidawat naglakip una ang bag-ong registration kun new registrants alang sa mga botanteng nag-edad og 15 anyos o mas sa taas ang edad sa Nobyembre 2 tuig 2026. Pagbalhin sa registration court transfer of registration records o gaingon mo usab pagpaaktibo og pag-usab sa rehistro kun reactivation, pag-usab og pag-ayo sa impormasyon kun change og correction of entries, pag-apil og pagpasiuli sa record on inclusion or reinstatement of record katong mga nangawa sa listahan no mo toy usa sa mga aplikasyon nga gidawat og lakip daw sa pag-update sa record alang sa mga persons with disability kon PWDs, senior citizens og indigenous people kon IPs. Ipay magnuod usab karon sa COMELEC ang tanan nga moadto sa Office of the City Election Officer magdala lang mo og valid ID o musunod sa mga lagda sa rehistrasyon aron nga mapadali ang mao nga proseso. Sa katapusan nalawagan sa mga ahensya sa tanan nga magparehistro sayo, samtang sayo pa no. Aron nga malikayan ang pagdagsa sa mga aplikante sa katapusang adlaw sa registration period. Mura ba din nauso sa itong mga kuanron, mga kaigsoon na dito yung last day. Sabta sa iyo pa, adto mo dito para di na mo madagba, maabtan og ipit-ipit. Abtek na ba kayo mga reklamo.
Samtang sa laimbay sa itong mga balita sa kadakong milestone ang naabot sa lungsod sa San Miguel human nga gipahigayon ng blessing o inauguration sa San Miguel Municipal Fire Station niadtong Oktubre 22. Din nanguna sa maong seremonya si Police Fire Superintendent Jerry Candido, Regional Director sa Bureau of Fire Protection kauban usab ni Governor Divina Grace Yu, Honorable Exo Capan, Municipal Mayor sa lungsod sa San Miguel, ug ingon man si Senior Fire Officer 2 Junidel Rodriguez, ang Acting Municipal Fire Marshal. Ang bag-ong Municipal Fire Station sa kadakong lakang aron nga mapalig-on ang kaakuhan sa lungsod sa pagtubag sa mga kalamidad, kaluwasan sa publiko o ingon man ang emergency preparedness. Sa iyang mensahe, gidayeg ni Governor Yu ang Bureau of Fire Protection ug lokal nga pangagamhanan sa ilahang dedikasyon o pag-alagad sa mga katawhan aron nga masiguro ang kaluwasan ug kahapsay sa mga residente sa lungsod sa San Miguel. Si Mayor Ocapan usab ang mipadayag usab sa iyahang kinasingkasing nga pagpasalamat ngadto sa provincial government ug ingon man sa Bureau of Fire Protection Regional Office alang sa ilang padayong suporta o kooperasyon nga nakatabang aron nga matuman ang maong proyekto. Samtang ang pagtukod sa San Miguel Municipal Fire Station nagtimaan sa paghiusa, pag-alagad o pag-uswag sa usa ka simbolos pagtinabangay tali sa provincial government sa atong gobyerno, Bureau of Fire Protection o lokal nga pamunuan aron nga makab-ot ang usa ka luwas o lig-on nga komunidad. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita gikan gyapon sa tinubdan nga lokal. Nitambong si Pagadian City Mayor Samico sa 2nd Mindanao Infrastructure Summit nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Din ang maong nga kalihukan. Din na nagtigom ang mga opisyales sa lokal nga pagagamhanan ug nasyonal nga gobyerno, mga inhinyero ug stakeholders aron nga isgutan ang mga plano o ingon man mga inisyatibo sa kalambuan sa infrastruktura sa Mindanao. Samtang gipasabot usab sa summit ang importansya sa koordinasyon o kolaborasyon tali sa mga local government unit o ingon man sa national agencies aron nga mapaayo ang mga proyekto sa mga kalsada. Lakip na usab ang mga tulay o ingon man mga enerhiya o ingon usab ang maghatag og dugang kalambuan sa tibuok rehiyon. Sa iyang partisipasyon, gipakita ni Mayor Cole suporta sa mga programa sa Mindanao Infrastructure Development o ang iyang determinasyon nga makikauban sa mga ahensya aron nga mapalambo pa ang mga infrastruktura sa iyang lungsod o ingon man sa tibuok probinsya. Ang Mindanao Infrastructure Summit usa ka tinuig nga pagtigom nga nagtinguha nga magpadayon ang inclusive growth and sustainable development alang sa tibuok Mindanao. Samtang sa itong mga nakalap ng mga balita gikan sa kwerpo sa kapulisan. Usa ka 22 sa anyos nga babae ang nadakpan atol sa operasyon sa kapulisan pasado alas 2 sa hapon kagahapon adlaw sa Puro Kawayan, Sitio Nazaret, Barangay Buenavista ning atong syudad. Ang operasyon gihimo sa Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit o Pagadian City Police Station uban usab ang koordinasyon sa PDEA Region 9. Ang pagdakop gihimo pinasikat sa warrant of arrest nga gi-issue ni Presiding Judge sa RTC Branch 6 sa Pagadian City niadtong Oktubre 8 tuig 2025 alang sa paglapas sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 nga nailhan usab sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Walay piyansa nga girekomenda alang sa maong kaso. Samtang ang suspitsado giluwat karon gayon sa Pagadian City Police Station alang sa dokumentasyon ug gusto nga disposisyon. Sa pamahayag usab sa kapulisan, ilang gidayeg ang koordinasyon pagpaningkamot sa mga law enforcement units nga mohinungdan sa malapuson nga operasyon. Dahil usab sila nga nanawagan sa publiko nga mosuporta sa kampanya sa atong gobyerno batok sa ilegal nga droga pinaagi sa pag-report sa mga tao nga nalambigit sa mga drug-related activities. Oras mga
mga ka-RN, alas 12:19, inigapon sa 91.9 Radyo natin FM Pagadian sa tuaga programang Radyo natin Balita. Ngayon yung madungog, Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes, alas 12 hangtod na sa alauna antak na sa udto. Duga pa sa to ang mga balita, ulit itiyots pagbalik sa to ang programa. Inigapon sa 91.9 Radyo natin FM Pagadian. Fernandez Optical Eye Check Corporation ang nagabaligya sa mga nailang frames at sunglasses sa nagpayan sa Pagadian. Sa Fernandez Optical Clinic, inyong mapalit ang Oakley, Karim, Outdo, Giordano, Lacoste, Crocs, Revlon, o uban pang mga original o branded frame. Sa mga nangitaw sunglasses, naaganila ang Oakley, Outdo, Square, Yes, Springo, Musimo o uban pa. Anausap sila yung mga contact lenses o contact lens solutions. Ang maayong balita, sila naghahatag o mga discount sa mga biniling items. Pahimusli usab ang ilang free computerized eye examination. Ang Fernandez Optical Clinic ang naamahimutang sa 2nd floor, Gaisano Capital Mall, Rizal Avenue, San Pedro District, Cagayan City. Sila matawagan sa cellphone number 0922-354-5924. Fernandez Optical Clinic sa Fernandez Optical Eye Check Corporation. Panginahanglanon sa mata sa Fernandez Optical Clinic na. Looking for a career that can take you places both here and abroad? Start your journey with Crestview Technical Vocational Institute and Assessment Center Incorporated, proudly TESDA accredited. We offer top-notch programs to launch your career. Computer System Servicing NC2. Be the go-to IT expert. Bread and Pastry Production NC2. Turn your passion for baking into a profession. Cookery NC2. Become a certified chef and work anywhere in the world. Barangay Health Services NC2. Serve and protect your community's health. And Caregiving Elderly NC2. Care with compassion. Make a difference. And now they are accepting enrollees for Caregiving Elderly NC2 night session. Perfect for those who work during the day. They specially offered very affordable training fee and flexible payment terms. At Crestview, you gain TESDA recognized national certifications, hands-on training with expert instructors, real-world skills for in-demand industries, local or global. Your future starts here. Call now to enroll or visit us for a tour at W Street, Santa Lucia District, Cagayan City, in front of Gate 10, Agora Public Market beside Trinity Drug Store. They are open from 8 a.m. to 5 p.m. Or you may call 0927-954-3995 or email them at hanafiel143@gmail.com. You may also visit their Facebook account at Crestview Technical Vocational Institute and Assessment Center Incorporated. Crestview Technical Vocational Institute. Your skills, your future, your Crestview. Sa inyong pagpabuhi o mga kahayupan, siguruan dili lang inyong puhunan. Apan lakip ang maayo o di kalidad nga mga pagkaon ini. Busa kami o produktong nailaog na suwayan na sa kadaghanan. Ang mga produkto sa Pelmico. Premium quality feeds para sa inyong mga binuhing baboy, manok o uban pang mga kahayupan. Masiguro ang maayong pagtubo hangtod sa pagdapo. Resulta, maayong kalidad sa karne. Bongga ang inyong kita. Alang sa inyong mga panginahanglan sa mga agri-products, poultry feeds and supplies, o mga pet foods, duawa ang masaligang tindahan sa Dakbayan. DXS Agrivet Supply sa Dalan Datok, Gate 8 Agora Public Market o Dex Agrivet Supply sa EFG Building sa Barangay Santa Lucia. Huwag sila makontak sa cellphone number 0917-773-4044. DXS Agrivet Supply o Dex Agrivet Supply, exclusive distributor sa Pelmico Feeds products. Husay malasakit, ihatag sa
Alagang Unilab para nimo. Alagang Unilab yan! Sa matag espesyal nga okasyon sa imong kinabuhi, dapat walay kulang, dapat perfect. From bunyag, kasal, birthday, debut, pageant, ug bisan kung sa pang selebrasyon, let 150 Events and Coordination by Rara Mejillas handle it for you. With 150, from the smallest details up to the grandest score of your event, sigurado satisfying, memorable, o makahappy sa tanan. Pictures posted? That's not just memories. That's a manifestation of satisfaction na only 150 events organizer can give. So kung gusto nimo nga ang imong event mahimong elegant, organized, o unforgettable, trust 150 Events and Coordination by Rara Mejillas. Kaysa 150 ang imong kalipay, among misyon. Contact 150 Events and Coordination through cellphone number 0909-340-6319 o sa telephone number 062-945-6205. Sila na sa Purok Alindahaw, Barangay Lumbia, Pagadian City. 150 Events and Coordination, turning your special day into forever memory. Oras na to mga ka-RN, alas 12:26. Inigyapon sa atong tulumangan ng radyo natin balita. Kauban gyapon yung higalas kahanginan Waway Belen. Ang ato ang programa mga ka-RN yung badungong mabati. Gikan Lunes hangtod sa adlang Biyernes alas 12 hangtod 1 ang tagna sa hapon. Samtang di pa magsugod ang pinakabag-o nga mga programa sa ato ang radyo natin nationwide. Atay bagong drama mga ka-RN. O gadi ninyo mabati ka na gikan alauna hangtod alas 2 sa hapon everyday, no, Monday to Friday. Ato ang broadcast center, diri nyo makita sa Barangay Tawagan Sur, ng syudad sa Pagadian. O katayosab niyo ang uban pa nato mga programa o gingon man na ang ato ang uban nga mga personalidad, no, nga makauban sa radyo natin FM Pagadian. O giingon man usab ang ato ang pagpaningkamot nga madipinsahan itong corona pohon sa radyo natin Excellence Award, no? Is it best field reporter, but whatever it is, kung may mamahimong pinal nga desisyon o resulta, bahala na si Batman sa ato. Basta importante pa dayon ta. Way pagkaluya, way pagka hunong, no, ang ato ang paghatod sa mga serbisyo diri sa radyo natin FM Pagadian. Samtang atong dugang sa to ang mga balita gikan sa tinubdan nga lokal nagpadayon gyapon karon ng preparasyon sa provincial government sa Zamboanga del Sur nga gipanguluhan ni Divina Grace Yu uban sa Department of Agrarian Reform Kundar alang sa umaabot nga distribusyon sa Certificate of Land Ownership Award Kuncloa o gingon man ang Certificate of Condonation and Release of Mortgage kauban ng turnover sa mga agrarian reform project diri sa atong lalawigan. Si Engineer Jenna Salaog, OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa DAR, ang personal nga nakigapulong, nakigatubang kang Governor Divina Yu ni atong Oktubre 20. Aron nga paghisgutan o gaplansahon ang mga detalye sa mga kalihukan nga nakatakda nga ipahigayon karon Oktubre 29 nga di ipahigayon sa Mega Gym ning syudad sa Pagadian. Sumala pa sa inisyal nga impormasyon nga nakalap sa radyo natin Pagadian gikan sa provincial government. Gibanabanang anaa sa 4,000 ka mga benepisyaryo gikan sa tibuok rehiyon 9 nga motambong personal aron nga madawat ang ilang mga dokumento og tabang gikan sa tong gobyerno. Tumong sa maong kalihukan nga mas mapaduol pa ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga agrarian reform beneficiaries.
kon mga ARVs o mapaligon pa ang kalambuan sa mga kabukiran o ingon mas kanayunan. Samtang gilauman usab nga posible no nga pagapungluhan o pagatambungan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kalihukan na panangtod karon pay final nga confirmation gikan sa kagamhanan samtang nagpaabot pa sa opisyal nga pagpahibalo gikan sa Office of the President. Samtang nagpadayon paghapon ang panawagan sa Department of Agrarian Reform Kundar o ingon man sa provincial government ngadto sa mga benepisyaryo nga mukabat og mutambong sa maong kalihukan na aron nga ingon suporta sa padayon nga kampanya sa atong gobyerno alang sa reforma sa yuta o ingon man pagpalambo sa atuang agrikultura. Samtang sa atuang mga balita mga kaaranggikan sa kauluhan. Gisuportaan karon sa Office of the Ombudsman ang desisyon sa Bicameral Conference Committee kon BICAM Committee nga i-live stream ang ilahang pagdungog kon deliberasyon. Sumala pas pamahayag sa Ombudsman ng transparency o pagkaabli sa mga deliberasyon sa parte sa legislatura o legislative. Makapalig-on kini sa pagsalig sa publiko o makapauswag sa pagpadubag sa atong gobyerno. Matod pa sa mga ahensya ang mga inisyatibo nga nagpalambos pagbukas sa proseso, maghatag og higayon sa publiko nga masabtan o makapartisipar sa demokratiko nga proseso. Gilauman usab sa Ombudsman nga kini nga inisyatibo dili lang mahimo nga exception apan matawag dato nga mahimo ng standard practice o baka pamatasan nga kanunay buhaton sa umaabot. Nagpahayag usab ang Office of the Ombudsman nga kini nga maong lakang usa ka mahinungdanon nga inisyatibo aron nga maangkon ang mas transparent o baka responsable nga panggobyerno nga nagpakita sa tinuod nga diwa sa pagpangalagad o pagkamatinod-anon sa atong mga katawhan. Tari tagamay mo libog ta sa una ra man unta ni na dapat naanda no sa matag dunay mga hearing sa ato ang kagamhanan ang ato ang mga ginsakpan sa media o gingon man ang ato ang publiko abli magyud ta dapat no although dunay mga pagka-control diya sa maong ahensya labi na kay very sensitive ang mga issue karon sa atong katilingban karon pa man mo ingon nga dapat daw kuno naka live stream kanunay. Pero sa unang panahon although di pa man gyud uso ang mga social media nga mga kining coverages ang ato ang mga naas radyo dugay na nga nagahimo niini apan sa pagdagan sa panahon gani dunay mga matawag nato nga mga na-monitor mas pagdagan sa panganahon daghang mga committee hearings o baka dunay mga padagpulong no sa ato ang mga naas gobyerno labi na sa atong legislative side ang kasagaran naka-closed door naman no ag kana mismo ato ang mga kaigsuonan ug mismo ato ang mga publiko nagamatikod niya ana nya karon nga medyo sensitive na kayo daghanag mga nahilambigit ang mga matawag natong tag-as nga posisyon sa gobyerno particular na ang mga naas kongreso sa Senado o mga galamay no sa to ang kasamtangan nga administrasyon atrasado na nga magpagawas og kining video o baka coverage kay basin ug dunay mga gipangtaguan gani sa milabay nga pagduaw kas ara gyud in taon ko nakadungog nga mitambong ang matawag nato og tawo nga kanunay gitumbok na ining maong mga issue sa korupsyon o flood control sa atong kagamhanan ang atong kanhi speaker Martin Romualdez mga ka-RN unya gihimo pagyud nga closed door meeting so luoy kayo ang ato ang mga kaigsuonan nga gani gahulat nga mugawas siya aron nga makuha ang iyang side nga siya man gyud ang gitumbok nga nagpaluyo ni ini nga maong mga transaksyon sa atong gobyerno nga mahinungdan sa hilabihang halapad na kaayo nga nahitabong
korupsyon sa ato ang kagamhanan nga mo hinungdan nga hilabihang kapungot, kasuko o kaaligot-got wa na himuot ang ato ang mga katawhan gumikan sa mga panghitabo karon o gidungagan pa gyud nga mitudlo sa ka-ombudsman ang ato ang administrasyon nga matawag na to nga di man ta qualified o klaro man kaayo nga one-sided o dunay gidipinsahan o doon na po yung mga taong gigukod nga against sa iyahang gipaboran pero nahimo man nga naman sila pa man ang naas kasamtangan nga gahom. So muna nakapait karon sa to ang kagamhanan mga KRN kining giingon nila nga transparency sa tanan nato nga mga transactions gobyerno karon na nga nasakpan populi nga kini nga giingon nila nga mamahimo natong maandan sige to mga credible media kay ngano perti daghanang media sa kalibutan usahay makaingon naman ka nga naay mga tagsa-tagsa ka mga personalidad magpadala og ilang representante mosuot og kining IDs media unya dayto ang purpose is to serve o serbisyuhan ang iyang amo kung sa makuha nga impormasyon possible himuon nga kining maong impormasyon himuon nila nga kining sukaranan sa ilang pagtira sa ilang pagpangdaot o baka pagdaig sa ilang mga amo. Atong oras mga ka-RN, alas 12:35 din gyapon. Sa atong programa radyo natin pagadian padayon sa atong paghatod sa atong mga balita. Mga balita gyapon gikan sa atong tinungkon na mga balita gikan sa kauluhan. Nangayo karon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga pag-imbestigahan ang Government Service Insurance System kung GSIS tungod sa 8.8 nga bilyon nga pagkalugi, pagkaalkanse o mga questionable investments sa panahon ni GSIS President Jose Arnulfo Uwic Veloso. Diin matod pa ni Tinio mga ka-RN, dili dapat madaot ang kontribusyon sa mga magtutudlo. Lakip na ang mga nurse o guban pang mga empleyado sa gobyerno tungod sa patawag na to o pagpasagad sa kasamtangan nga transparency o pagdumala sa pondo sa GSIS. Ihaya ni mga tawhana ay. Iya nga gipahayag nga diin ang mga miyembro mismo sa GSIS board lakip ang mga pangulo sa legal, risk ug audit committees ang nangayo sa pagbuhi sa katungdanan ni Veloso nga di nagpakita matod pa nga adunay seryoso nga problema sulod sa institusyon. Lakip sa mga gi-question ng investment matod pa ang 3.67 billion nga gibutang sa Mon Nissen, Nickel Asia, Bloomberry ug DigiPlus nga wala moagi og board review. Nya how come? Og lakip daw sabang 1.2 billion nga investment sa usa ka online gambling firm. Dugang pa niini mga ka-RN nga ang 1.4 billion nga alternative deal mauhinungdan sa suspensyon ni Veloso gikan kini sa Office of the Ombudsman. Gipasiug daw usab ni Tinio nga hapit usa ka milyon ka mga magtutudlo ang mahimong apektuhan. Basta mga way puangod di mga tuhan. So gumikan lamang sa matawag og sayop nga paggamit sa pondo sa GSIS o maunta ang Pinoy-anan sa ilang pensyon o benepisyo sa ilang pag-retire. Samtang gipahibalo usab sa kongresista nga nag-andam siya og resolusyon aron nga patubagon ang mga responsable og masiguro ang proteksyon sa pension fund sa ilahang sa tanang mga empleyado sa ato ang gobyerno. Alitanan magsumpay-sumpay na gyud ng mga kabulastugan sa ato ang kagamhanan mga ka-RN kini GSIS. Hilom-hilom lang ni pero sa tinuod lang ay daghan diyang mga anomalya, daghan kay natong mga empleyado sa atong gobyerno wa nagkapahimulo silang kaugalingon nga kwartang ilang gibubo sa GSIS. Gumikan kay ang mga nagpahimulos kanang mga naa di asod sa GSIS sa ato ang mga Board of Justice. Libog ka Board of Justice wa man kay wa naman tay salig. Gani na pa napangitaan dahil pamaagi napunta tay mga tao ipamutang diha ba nga mubungat pod. Very silent man god kining mga ingunan ni mga ahensya sa atong gobyerno mga ka-RN ang daghan ang mga namunuan nga mga bulok
Daghang mga naghawid sa administrasyon karon nga isig paburutay lang sa ilang bulsa. Wa gaw na huna unsa epekto ni na. Remember ha, sa maong nahitabo nga matawag nila og wrong investment sa GSIS. Giingon pa nga kapin milyon ka mga magtutudlo. So, bisan pag mga naa sa ahensya sa ato gobyerno mga ka-RN ang maapektuhan gumika ni ining maong wrong investment sa GSIS. Sakit paminawon, apan tinuod mga ka-RN kan mo nga panghitabo, ambot ka o sa sunod nga step ana. Magnganga na lang po morning ang atong mga magtutudlong mo retire. Basin pohon-pohon niya for how many years silang pag-agwanta, for how many years silang pag-serbisyos, pagtudlo sa tuang mga pampubliko nga mga tulungaan. Wa na noon sila madawat, no? Gumikan nga ligi ni ining mga pagpangabuso sa gahom. Yan ang mga naghawid sa ato ang mga ahensya sa gobyerno. Na muna atong hunahunaon. Nagsugod kining maong mga binuang sa ato gobyerno mga ka-RN sa pagpili og insakto nga mga tao nga ibutang natong mga lideres diha sa ato ang kagamhanan. Kay kung naagi mga insaktong baruganan mga ka-RN, ang ato ang mga naas gobyerno o ang mga naa sa ato ang kasamtangan nga administrasyon, walay mga ani nga abuso ang ato ang madungog sa matag ahensya sa atong kagamhanan nga grabing billions and billions of pesos ang nasayang og nakalas og nawala sa kamot sa ato ang mga katawan nga mauunta ang mabalikan no sa ilahang paghago, pagbayad og buhis sa matag tuig og ingon man sa atong patag pagpamalit og mga produkto og sa atong mga panaliton kada adlaw na anay buhis nga moy atong gi-counterpart alang sa ato ang panudlanan sa atong kagamhanan. Apan unsay nahitabo ang mga buaya nga nasud sa atong gobyerno mga Karen mao man hinuon ang nahimo nga tambok kaayo sa kadaghang mga kabtangan nga ilang gikawkaw gikan sa kaban sa atuang publiko. Mga balita gikan sa gawas sa nasod. Gipasabot karon sa Estados Unidos nga mapahamtang na kini og bugat nga sanctions batok sa Russia. Human sa padayon nga kasamtangan nga kaseryosohan ni Russian President Vladimir Putin sa peace talks aron nga mahumana ang giyera tali sa Russia o sa Ukraine. Sumala pa ni isa US Secretary kung US Treasury Chief Scott Bessent ang bag-ong transaksyon resulta sa kapugot o pagkadismaya ni US President Donald Trump human nga gibalibaran siya ni Putin sa giplanong panagpulong dito sa Hungary. Katinusab ni Bennett nga si Presidente Trump mismo ang mag-aanunsyo sa detalye kung unsang matang sa mga sanctions ang ipatuman ni ini batok sa Russia. Yan ang maong lakang gilauman nga magpabugat sa pressure sa Russia aron nga mubalik sa negosasyon o pahimutang sa kalinaw sa rehiyon nga dugay nang naapektuhan sa armadong panagtigong. Na itong kabalakan kay sugod na ganit ni gubot aning gawas sa nasod manguros sa lang yung tadaan kay base nung mabikil na po ning utok ni Putin sa Russia kay hantod sa pagkakaroon wa gyud ikaw manan Ukraine wala gyapon o galing man sa Russia mga ka-RN gani nagpa-back up naman karon ang presidente sa Ukraine og dugang pang mga fighter jets so agi planong muhunong ni utoy usa sa mga pinaka-importante nga lakang sa tuang kining presidente sa United States of America nga making pulong balik, lingkod balik, making istorya balik sa mga lideres sa Russia aron nga hatagan og pagtuldok kining mga nahitabo dira sa ato ang mga di ba na silingan nato pero maepektuhan man gud ta kung di mahuman ning panagubot sa Russia o sa Ukraine mga ka-RN. What if mabikil na pud ni ang US sa mo interrupt hangtod nga lagkalilain na dayon nga mga nasod ang moapil o gabasin og simbako maapektuhan unya ang kining ato ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Balita gikan sa paugnat sa kusog. Nagplano karon ang nasod sa Pilipinas nga mamahimo nga host sa 2031 Asian Youth Games. So wala pa ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino sumitay na ang ilahang plano sa Malacañang aron nga ipahibalo ang tinguha nga mag-host sa maong nga dako kalihukan.
layo pa man po 2030, 2031 bago na presidente ani. Di na kita mauwaw ani. Giduga pa niya nga gawa sa Asian Youth Games, gikonsiderar usab nila ang pag-host sa Asian Beach Games. Ani noon kay daghang kita ni. Naglaom siya nga suportahan kinis gobyerno or nga batuban ang plano sa pag-host sa maong kalihukan. Ang tumong niini mao ang pagpalig-on kay gayunan sa mga bata nga mga atletas Pilipinas nga maka-apil o makasalmon sa mga international competitions. Sa nagkagulian nga may Asian Youth Games nga gihimo sa Bahrain, nagpadala ang Pilipinas og 141 ka mga atleta nga may partisipar sa mga sports. Sama sa volleyball, golf, triathlon, boxing, tekball, athletics, weightlifting, jiu-jitsu ug courage. Kini nga mga lakang giilang usa ka dakong oportunidad para sa mga kabatan-unang atleta nga mahasa o mapakita ang ilang kapabilidad sa internasyonal nga entablado. Oras sa tawag ka alas 12:45 din higapon sa tuwang programa ang radyo natin balita. Kauban gyapon yung higalas kahanginan Waway Belen. Ato ang pagpangindahay puhon niya si Bako makahatag ta og dugang pang mga kining accomplished o matawag na to og kadaugan alang usab sa ato ang istasyon sa radyo natin FM Pagadian. Salamat sa tanan usab nga kapadayon nga nagasuporta sa ato mga programa, sa ato ang mga kalihukan diri sa ato ang Sibyaan og hopefully og niining tuiga makakulabyo ta bisag usa no sa tanang nominations ka ato nakabuot for the radyo natin Excellence Award 2025. Nevertheless, mga Karen, kawati lang po kong picture. Gawat kay picture niya, my dear. Oh. Ato lang nga pod nga pasalamatan no ang tanan po sa nato nga mga advertisers nga kanunay nato nga kauban sa ato ang pagsibya. Update lang nato puhon po na imong kablakan no kay basin mabuto si Engineer Jerry Atil matabangan tas dugang pa nato nga mga upgrading labi na sa ato ang signal kay nga naman gyud na sama ra na sa kuan ba no sama ra sa kining mga motor bao-bao kinahanglan og kining upgrade kinahanglan paghinlo kinahanglan og pag recharge nga naman yun na. Pero huwag po talaga off-air. Padayon nga po ta. Why off-air ni? Why problema to kay naidaghang mga pamaagi. Mga ka-RN, wala naman tayo igong oras. Atangin ninyo kay musunod ang programa kay naay alauna hangtod alas 2 ang bagong radio drama gikan sa DZRH. So for sure kay Manila man, Tagaw, gini siya. Minawa ninyo na mga ka-RN alauna hangtod alas 2 sa hapon, diri gihapon sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. And of course, every weekend, paminawa sa binyo ang programa sa ato ang mga personalities diri sa radyo natin FM Pagadian. So ito yung mga program, Kim. Tunog lokal, gikan sa Saturday na siya, alas 11, hangtod alauna. Ano sa ba oras? Tama. Hindi ko ka-memorize. So, tunog lokal, alas 5 hangtod alas 7. Kadtong mga naay local talents nga gusto mamahimong part sa programa ni Kimberly. Pwede mo mo-coordinate sa iya o baka sa atong page kay aron nga mapakita ninyo ang inyong mga talento sa pagkanta o pwede po ninyo ma-share ang inyong mga original piece kay kita ra istasyon nga nag-cater ana diri sa Pagadian City nga ato apong mahatagan og pagtagad kining mga local talents kay balo mo isag matawag na to local talents pero kung imong paminawon ang ilahang mga matawag na tong materials, ilahang mga kanta o ilahang mga hinimo nga mga composition, mas indot pa no sa uban. Muna nga ato ang hatagan og pagdaig. Although locally produced og lokal lang ato ang mga artists pero pwede ri bangga sa Sikkim ray bahala ani. Karon ning adlaw nga Sabado alas 5 hangtod alas 7. Mo siya actually sumpay sa ato ang Pagadian Shining Star kay medyo naputol to. Kay medyo nahutdan po ta og kining personality nga ato ang makaabag sa pag-update. Pero kanina, live diretso para sa katong mga gusto pamahimong part sa tunog lokal, local artist, supporting local takaron. Paki-coordinate mo ni Kimberly Resentes alang sa dugang kasayuran. So, mamahimong part, live po mo niya nga guest at the same time pwede mo po mo live nga mukanta diri sa atong stasyonan. Unya usab ang ato ang throwback and hugot, kauban ni Maninay Raven sa matag Domingo alas oras? Alas 11.
Alauna hangtod alas 3 naman. Di na to memorize. Basta throwback pugot mga ka-art. Alauna hangtod alas 3 kauban ni Maninay Raven. And puhon-puhon niya ang ito bang mga programa ato nga padayag usab diri sa ato ang tulumanan. And of course, ang ato ang You With Love. Ato padayon ugma ni no alas 11 hangtod alauna. Samtag magduka tayo nga oras sa maglaba alas 11 hangtod alauna. Naguman ni mo pamino matug na ka. Ikan og pagpariud to. Wala matigong oras pagpadayon sa ito ang programa mga ka-RN. Napangalan na lamang sa Tibok Pwersa sa radyo natin Pagadian. Kini na lamang inyong higala sa kahanginan. Waway Belen. Daghang salamat. Hangtod ugmang adlawa. Diri sa radyo natin Balita. Sa 91.9 radyo natin FM Pagadian. Maingod to. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon.